So, welcome back sa panibagong episode ng Drive Talk. So, ngayon, ang ipapakita natin sa sasakyan, isa siyang luxury car na gawa ni Toyota. Isa siyang 2025 Toyota Camry Hybrid. So, ano nga bang nabago dito? Let's find out here in Drive Talk. So, simulan natin dito sa exterior ng Camry. So, same naman sila sa previous model na naka-LED yung headlight niya. Tapos yung fog lamp niya is nalipat ng pwesto. LED na rin. Meron naman siyang for parking sensor. Tapos, sobrang linis ng design niya. Tapos, nandito yung radar niya sa gitna. Tapos, nandun din yung pwesto ng camera. I-compare natin dito sa previous model, mas malinis ang tingnan. Tsaka mas lalo siya naging luxury yung itsura niya. So, dito naman sa mugs ng Camry, nag-update na rin. Mas maganda na yung design niya. Maganda na yung pagkatutong alloy wheels niya. Ang sukat naman niya is 235/40 R18. So, dito naman sa side profile ng Camry. So, same sa other variant ng Toyota. Nandito sa gilid yung HEV na nakalagay. Tapos yung side mirror niya is body color. Tapos meron siyang side lamp. Tapos yung flow naman ng body niya, sobrang inis talaga. Ang laki ng improvement ni Toyota rito. Tapos yung roof niya is naka-moon roof. Sunroof siya pero mahaba yung sakop niya hanggang likod. Mas papakita natin siya sa loob. So, dito naman sa likod ng Camry. So, naka-LED rin yung taillight niya. Tapos, meron din siyang 4 parking sensor dito. Tapos, LED na rin yung third brake light niya. Tapos, naka-charge skin antenna na rin siya. So, silipin naman natin yung trunk na ito. Kung bago kayo dito sa Camry, medyo maninibago kayo pag pinuksan yung trunk. Kasi nandito siya banda sa may gilid. Yeah. So, yung ikod naman niya is sobrang luwag. Tapos, meron pa yung ilaw rito. Kaso, hindi pa siya LED. Tapos, yung Camry is wala siyang spare tire. Meron lang siyang jack at saka yung pantanggal ng gulong. Tapos, meron din kayo ditong sabitan sa gilid. Ang makina naman ng Toyota Camry ay 2.5 liter inline-4 16-valve DOHC na hybrid. Meron naman itong 186 horsepower at 221 Nm of torque. Habang ang battery naman nito ay lithium-ion na merong 136 horsepower at 208 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay CVT. So, ang maganda rito sa Camry, pag in-start mo yung kotse, automatic na rin siyang gumagalaw yung upuan at saka yung manibela niya. Kasi ito yung nakaset natin. Kasi nandito yung memory seat niya sa may pinto. Tapos, meron din siyang auto high beam, kagaya sa ibang kotse. Meron din siyang 360 cam na malinaw. Head unit niya, mas nag-improve, mas lumaki siya. Saka, mas maganda yung mismong vision ng screen niya. Para siyang cellphone na iPhone. Ganun siya kalinaw. Tapos yung controls ng aircon nyo nandito rin, nag-improve din, para siyang Land Cruiser yung style. Maganda. Tapos yung interior niya, nag-iba na rin yung kulay, naging brown na siya. Ang upuan naman ng Toyota Camry ay merong 8-way power seat adjustment na may lumbar. Ang manibela naman nito ay merong automatic tilt and telescopic. Tapos yung manibela naman niya, nag-improve din, mas naging premium tingnan, para siyang Toyota Crown pero yung mas maliit na version na to. Yung speaker naman niya is naka JBL. Tapos soft touch material yung dashboard. Instrument cluster is naka fully digital. Tapos makikita nyo rin dito yung hangin ng gulong. Tapos yung map light naman niya is both LED. Yung sun visor naman niya is merong mirror at saka LED lights. Itong Camry is meron siyang different driving mode. Merong Eco, Normal, Sport, at saka meron din siyang EV mode. Tapos meron din siyang wireless charging. Tapos may extra pocket kayo dito na continuous dito sa cup holder, which is maganda. Tapos meron siyang tatlong Type-C port. Okay din yon. Tapos yung center console niya naman, may kaluwagan. Tapos meron siya ditong 12-volt socket. Tapos yung glove compartment niya naman, may kaluwagan na rin. Ito pang nagustuhan ko. Meron siyang sunroof. Yan. Automatic yung cover niya naaalis. Tapos, yung sunroof naman niya, ito yung control, yung katabi. Yan. Bumubuka siya. Which is maganda. Improved to kaysa dun sa mga dating Camry. Tapos, idadagdag ko na rin, meron din siyang mga paddle lamps dito. Ganon din sa likod, meron din siyang paddle lamps. Tapos, meron din siyang
blind spot monitoring. Same din naman sa other na Toyota car. Tapos ito pa, yung legroom ko, maluwag. Headroom, pwede na. Medyo liit siya kasi nga meron siyang sunroof. So, lipat naman tayo dito sa likuran ng Camry. Dating dito sa likod, maganda yung legroom ko. Guys, sa unahan. Headroom, okay lang din. Kagaya din sa unahan. So, maganda dito sa Camry. Meron siyang sunshade. Meron kayong privacy. Yan, hindi kayo makikita. Tapos, meron kayong rear aircon vent. Tapos, may dalawang Type-C port. Ang maganda rito sa Camry, ito yung pinaka-special niya eh. Bukod sa meron siyang map light dito na LED, meron kayong controls dito sa armrest nyo. Pag in-on nyo siya, pwede nyo i-adjust yung upuan. Pwede nyo i-adjust yung sa kabilang side. Tapos, pwede nyo rin i-adjust yung volume ng infotainment system. At ang maganda rito, automatic din yung sunshade nyo. Pwede nyo pindutin, automatic siya magbababa. Ganun din kapag iangat nyo, automatic pa rin. Tapos yung cup holder nyo, kiklik nyo lang. Yan, may dalawa kayong cup holder, tig-isa. Ang advantage pa netong Camry, sobrang passenger car nito. Kasi pwede mo i-adjust yung upuan nung sa nasa unahan mo, dun sa may passenger side. Kung medyo nasisikap pa sa likod, which is nice. Ang tunnel naman na itong Camry ay may kataasan. Nais ko magpasalamat sa Toyota Otis para payagan tayo mag-vlog to Toyota Camry. Pero bago yan, nais ko ipakilala sa inyo yung marketing professional namin dito sa Toyota Otis. Hello, I'm Primo Tencio. If you want to visit our office to see the mga units namin like itong Camry, mga LC, Alphard, and other units ng Toyota, you can visit us here in Toyota Otis. And Sir Aljay will post my number sa baba. Kaya visit na kayo dito sa sa Toyota Otis. May mga discount ba kayo, sir? Yes, we have promos and discount this month. If you want to inquire, just contact. At dito magtatapos ang vlog natin dito sa Toyota Camry na hybrid. At kung nagustuhan nyo, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. At click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated dito sa channel ko. Kita-kits tayo sa mga susunod nating car review. So bakit nga ba maganda pumunta dito sa Anjay Clothing? Unang-una, marami tayong available na mga personal collection product. At ang maganda rito, natanggap kami ng mga business partner. Kung gusto niyo magpa-member, i-message nyo lang ako dito sa Facebook. Pwede rin sa Facebook page. Pwede nating pag-usapan yan. At pwede ko kayong matulungan kung paano kumita ng pera sa maliit na puhunan.